ng helibank ng 3 beses. Kung inyong tatama ng maling bagay, talo ka. Kung mapapabagsak mo ang helicopter ng kalaban, yun ang iyong panalo. Simula na. Magaling siya! Natapos niya ang unang atas na walang sala! Master Jeremiah, huwag mong tirahin yan! Yan ang mahirap. Ang pinakamahirap na bahagi ng larong ito. Puro kayo maiingay na mga bata. Magsisimula pa lang ako ipakita sa inyo ang tunay kong magagawa. Ginawa niya! Ang galing niya! Hindi ko alam na ganun pala sa kagaling. Hindi pa ako ganun katanda, Eugene. Tinira mo ang aking kampo. Nagpakita rin siya sa wakas. Pero hindi siya ang tunay kong kalaban. Game over. Ang nanalo ay si Jeremiah. Ang galing ng larong yun ah! Ha? Ba't ganun? Bakit siya tuwang-tuwa? Ayos lang ba sa inyo yon? Bakit yung pinauna maglaro ang mga mahuhusay? Baka kailanganin nyo sila mamaya! Bakit mo iniintindi yun? Tayo ng susunod na laro! Ang pinamang sigurado sa kanyang amaho, umunta sa harap. Sige! Sa larong ito, ako ang dalubhasa at ang tatiisa. Kayang-kaya ko to. Magiging madali lang ito para sa akin. Huwag ka sanang masyadong mayabang, Eugene. Oo! Maaari kang gumamit ng hanggang 3 manlalaro. Kapag naubos ang 3, talo ka. Umpisa na! Ano ngayon? Ha? Unang manlalaro, wala na. Pangalawang manlalaro, umanda na. Ano? Ano ka ba? Hindi sila mawawala hanggat hindi mo tinatama ng malagang parte. Ay, hindi na ako sasala! Madali! Kunin mo na inuming pampalakas ngayon. Oo! Ha? Ha? Tinamaan siya! Ha? Nakuha ko na rin ang pampalakas. Yeah! Ayun na! Ngayon, tumugod ka. Game over. Ang nanalo ay si Eugene. Ang unang tanong, Amazon.
ano ang sagot sa tanong ngayon? Hindi ko alam yun ah. Sa Battle Quiz, meron 17,000 tanong. At sa lahat ng tanong na yun, 3 nag-uumpisa sa pantig na Amazon na may kinalaman sa salitang Amazon. At sa lahat ng mga tanong, 3 lang ang pagpipilian. At yun ay walang iba kundi ang mga salitang Poroka, Piranha at Amazon Highway lamang. Wala na iba. Ano? Natatandaan mo ang lahat ng mga tanong at sagot? Pati ang mga mahihirap na sagot doon, ha, Kaito? Ang galing talaga ni Kaito. Siguro magiging kampiyon na siya sa TV quiz. Ayon sa unang tanong, ano ang tawag sa buhay na organismo na matatagpuan sa lawa ng Amazon at Alagmari? Oh, nakita mo na? Hindi ko na kailangan ng partida. Ang susunod na tanong ay lalabas na. Ganun ba? Lumalala pala ng gusto ang sitwasyon doon. Opo. Wala nang ibang paraan. Sige, pagbibigyan ko ang inyong kahilingan. Naku, maraming salamat po. Takot ako doon, Boss Jericho. Tama na. Ang mahalaga, nakuha ko ang pagsangayon ng ama ko. Tama. Ngayon, lalakad na ako, Goryo. Huh? Tinawag mo ang pangalan ko. Huwag kang umiyak. Nalulungkot ako. Gusto ko sumama sa'yo, Boss Jericho! Tama. Kaito, 5 puntos. Game Master, wala pa rin. Ayos! Ngayon, 5 na sa wala. Ang galing! Hindi ko man lang naintindihan ng tanong kahit na gusto kong sumagot. Kanina pang nakatitig lang si Amanoma sa screen. Talaga bang pinagbibigyan niya lang si Kaito? Hindi, nalilito lang siya dahil masyadong magaling si Kaito para sa kanya. Hindi siguro. Tingnan mong mabuti ang mata ni Amanoma. Ha? Iyon ang mga mata ng isang taong sigurado sa panalo. Pero paano? May pag-asa pa ba siyang makahabol sa puntos ni Kaito ngayon? Imposible yun! Ayos. Ngayon, alam ko na. Sige, ako naman ang sasagot, ha? Anong ibig mo sabihin, alam mo na? Ano yun? Sinusubukan mo lang ba ang kakayahan ko doon sa unang 5 tanong? Ha? Ganun ba? Be! Ano ka, Hilo? Iba ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman iniintindi ang iyong kakayahan, kaya bahala ka sa sarili mo, Be! Malalaman mo rin ang ibig ko sabihin. Ika-6 na tanong. Ito na. Anong binabalak niya? Bakit pumindot siya nang wala siyang pagpipili ang sagot? Paano siyang nakasisiguro na masasagot niya ang tanong ng tama? E di kung ganun pala, nanghuhula lang siya. Imposibleng makuha ang tamang sagot sa paghula lang. Ang ika-6 na tanong ay, ano ang pangalan ng taong sikat noong taong 2000 AD at kinikilala bilang pinuno ng panahong yon? Ang sagot ay B. Tochitatsu. Tama. Ha? Paano nangyari yun? Tama siya. Alam niya kaagad ang sagot bago pa man niya narinig ang tanong. Ang galing! Ha? Hindi ako makapaniwala. Hindi kaya mayroon siyang psychic powers? Hindi. May pandaraya siguro sa parte niya. Hindi. Maaaring kabisado na niya talaga ang mga tanong at sagot. Pati na ang pagkakasunod-sunod nito. Imposible ito! Ang mga tanong ay lumalabas ng hindi sunod-sunod. Paano niya matatandaan ang lahat ng yun? Mahina ka eh! Lumalabas lang na parang hindi sunod-sunod pero ang totoo ay mayroong pattern. Aabutin ako ng mga 5 tanong para malaman ang pattern na yon. Hindi ba sapat ng partida na 5 tanong para sa'yo? Ika-7 tanong. Tama. Kaito, 5 puntos. Game Master, 2 puntos. Kung hindi tayo kikilos, halos sigurado ng pagkatalo ni Kai. Teka Vincent, anong gagawin mo? Tama. Kaito, 5 puntos. Sisirain ko ang larong ito. Ano? Pero ayos lang bang gawin yon? Imposible yun. Ang lugar na ito ay teritoryo ni Amanoma. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod ayon sa lahat ng kanyang patakaran. Tama siya. Kapag hindi ka sumunod, may masamang mangyayari ulit sa'yo.
Mabuti na subukan kaysa manood na lang. Nagawa niya! Tama. Kaito, 5 puntos. Game Master, 5 puntos. Tabla na. Baliwala yun. Sayang ang enerhiya. Vincent, itigil mo na yan. Sandali lang pero huwag niyo sana akong istorbohin habang naglalaro ako. Pasensya ka na. Ituloy mo na ngayon ang laro. Hindi. Ibig sabihin wala tayong magagawa para itigil ito. Mukhang ang tanging paraan para pigilan ang laro ay talunin si Amanoma. ika-11 tanong. Ayos lang na pumindot ka ng mas mabilis pero hindi ka mananalo sa panghuhula. Ang pagkakataong kumasagot ng tanong ay 25%. Hindi na masama yun. Mali. Unang mali ni Kaito. Sa pagpapatuloy ng laro, patuloy ang pagsagot ng tama ni Amanoma sa mga tanong pero si Kaito ay nagbigay na naman ng maling sagot. At sa ika-17 tanong, Mali. Game over. Si Kaito ay tanggal na sa pagbibigay ng 3 maling sagot. Talagang natalo ko. Hindi ko inakalang meron palang pattern para sa mga tanong at sagot. Pero mahusay din ang puntos mo. Hindi na masama yun. Sa susunod, gusto ko tang harapin sa ibang laro. Seryoso ang batang to ah. Ang tanging pag-asa natin ngayon ay kay Dennis. Ha? Ang unang 3 laro ay madali para sa ating ipanalo. Nakalimutan ko tungkol dito. Pero ano naman kaya ang mangyayari sa atin kapag hindi natin natalo sa Amanoma sa teritoryo niya? Pasensya na kayo ah. Ginawa ko ng lahat pero ang batang yun ay masyado matinik. Ang pinili niyang laro ay yung kabisadong laro niya kaya wala akong nagawa. Teka, talaga ba sumama siya kay Sensui dahil naniniwala siya sa kanyang mga ideya? Kaito, kamusta ng pakiramdam mo? Oo, ayos lang ako. Lumaban ako sa tulad ni Amanoma at inihanda ko ang sarili ko sa parusa sa aking pagkatalo. Pero, paano kung ganun na nga? Ha? Ano ba yun? Meron ka ba natuklasan? Siguro, hindi talaga mahalaga kung ilang beses tayo matalo. Pero ang pagsuko ay nangangahulugan ng kamatayan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ha? Sa tunay na laro, kapag natalo ang manlalaro, lumalabas ang sign na game over. Pagkatapos noon ay continue o give up na sign ang lumalabas at pipili ka ng isa. Pag pinili mo ang continue, ang laro ay mag-uumpisa ulit sa simula. Pero pag pinili mo ang give up, ang mga salitang lalabas sa screen ay ang libingan ng manlalaro sa likuran na may sign na the end. Teka, sandali lang. Sinasabi mo bang kailangan nating manatili dito hanggang matalo natin sa Amanoma sa laro? Wala na tayong sapat na oras. Dennis, anong gagawin natin? Si Amanoma ay walang intensyon na kunin ang buhay nating lahat. Kaya niya lang ginagawa ito ay para libangin tayo at ubusin ang oras natin.